So yun, dito na tayo sa ating topic for tonight, yung ating trading psychology. Ang topic natin dito is how to protect your capital in trading. No? Kasi alam ko marami dito na talagang may pera sila pero they don't know how to protect their capital. Ang alam lang nila is mag-trade ng mag-trade, magsugal ng magsugal. Capital preservation pa rin kasi ang mas mahalaga pagdating sa trading. Now, so itong topic na to, para sa mga nandito sa Zoom natin, ito ay nire-record natin para at least madala natin sa YouTube. Sa mga manonood naman ng replay dyan sa YouTube, i-comment down nyo dyan kung nasa ang lugar kayo. Para at least alam namin kung hanggang saan nakakaabot itong video na ito. And syempre, don't forget to like and subscribe na rin dito sa YouTube account natin. Alright, so sa mga bago rin, by the way, pakilala muna ako. I am Mentor Mike. I'm one of the top mentor ni Coach Miranda Minor under Global Miranda Minor Group. And we are offering one-on-one mentoring and other courses na related sa crypto. Pwede nyo ako i-message sa Facebook, pero bago nyo ako i-message, wag nyo nang hanapin yung i-search yan sa Facebook yung pangalan ko. Kasi nung kahapon, merong isang tao na na-scam yung poser ko. Marami kasi akong poser. No? So, para hindi na kayo mahirapan kung paano ako hahagilapin, ilalagay ko na lang dito sa comment section ng video na ito yung link ng Facebook ko para at least tamang tao yung ma-PM nyo. Sorry. No, out na ako sa live. Out ka na, sayang. Di mo makikita itong capital preservation. So, sa mga bago dyan, ito. So, pag PPM nyo ako dito sa comment section, wag nyo akong i-search kasi may scam kayo. Kahapon, naka-scam yung isang poser ko, 10,000 pesos na scam niya. Grabe, no? Bakit kaya may na-scam? Kasi may mga taong gusto easy money. So, ano ba yung topic natin? Pero bago natin simulan, disclaimer, yung mga ituturo namin dito sa mga training namin, minsan ay gumagana sa amin, minsan hindi siya gumagana sa'yo. So, ano man ang gawin mong strategy, is ikaw pa rin ang responsible para dyan, no? Kaya lagi mong tatandaan, ikaw ang pipindot ng long and short dyan sa trading exchange mo at sana maging accountable ka sa mga gagawin mong sa pag-trade. So, una nating trap, tandaan nyo to, sino ba sa inyo nakarinig na ng beginner's luck? No, kasi ito daw beginner's luck, ito daw yung biggest trap when it comes sa trading. Hindi lang sa trading, sa ibang aspeto rin ng buhay, meron tinatawag na beginner's luck. Ang beginner's luck, para sa hindi nakakaalam, wait lang, sino ba dito hindi nakakaalam ng beginner's luck? Press 2. Sino sa inyo? Para at least meron kayong matutunan ngayong araw. Press 2. Sino dito alam yung beginner's luck? Okay, marami hindi alam ang beginner's luck. So, ang beginner's luck, ito yung, example, nag-trade ka. Papatamain ka muna niyan. No? Patatamain ka ng sobrang talagang bukas. Mamaya, mananalo ka ulit. And then, doon mo na maiisip na, uy, mukhang madali lang pala yung gagawin. Pindot-pindot lang ang trading. No? At kikita ako ng Yun yung beginner's luck. Sa umpisa lang masaya. Yun yung beginner's luck. And then eventually, pag na-trap ka na dito sa ganitong klaseng habit, magtataas ka na ng capital mo, magtataas ka na ng margin mo. And then yung beginner's luck na yun, mawawala na yun. And anong magiging epekto nito sa'yo? Ang epekto nito sa'yo, yung pera mo, mawawala din. Kasi inisip mo na ganun lang palang kadali. No? Lagi yung tatandaan na kapag nakuha mo ng madali ang isang bagay, mabilis lang din yan or madali lang din yan mawawala sa inyo. Ngayon, bakit ko sinasabi to? Dahil itong beginner's luck ay na-experience din to ni Mentor Mike. Na-experience ko rin to. Hindi naman ako stupido trader na para hindi ko sabihin na na-experience ko. Lahat ng ginagawa kong training sa inyo guys, na-experience ko lahat yan. Based sa experience ko yan. No? Kaya ginagawa natin ng module, ng content, para hindi na kayo maka-experience ng ganyan. Nasa sa inyo na lang yan kung panonoorin mo yung video at pag-aaralan mo.
Ngayon, kung wala ka talagang panahong mag-aral, edi may experience mo talaga yung mga losses na kinakaharap mo ngayon. So, ito yung beginner's luck. Ang beginner's luck, so sa mga nag-press ng number 2, ito yung ngayon parang ang galing-galing mo, parang ang lupit-lupit mo mag-trade, no? Pagka nagnanalo ka ngayon, ipopost mo ngayon sa mga group chat niyan. At magbibida-bida ka doon. Pero mamaya-maya, after 3 days, mananahimik ka na. Kasi nga, talo ka na. No? Yun yung beginner's luck. Baka nagiging biktima ka ng beginner's luck na parang sa una lang talaga masaya. Sabi nga sa pag-ibig, di ba? Parang ang pag-ibig daw ay parang chewing gum. No? Sa una lang may lasa. Pagka tumagal na, nawawalan daw ng lasa. Totoo ba yun? Totoo ba talaga yun, Mayora? O Kuya Eds? Totoo ba yun? Di ba? Totoo kaya yun? So, ganun din yan. So, sa beginner's luck, sana ito ay makontra nyo. Pero ang tanong, paano mo kukontrahin itong beginner luck? Kasi alam mo na ngayon sa mga nag-press ng number 2, alam nyo na Sa mga alam naman na yung beginner's luck, alam nyo na to, kaya lang natatrap pa rin kayo. Paano nyo naman to makokontra or malalabanan? Paano? So, simple lang. Paano protektahan? Meron ako i-discuss na 4. Una, yung demo account. No? Pangalawa, yung spot trading. Pangatlo, yung spatures trading. Spatures trading, wala to sa Google, wala to sa YouTube. Ako lang nagpauso nito. Okay, mamaya isipin nyo na naman ako, ano itong pinapauso ng mentor mo? Spatures trading. No? Mamaya, i-discuss ko kung ano ibig sabihin yan. And number 4, yung real money but low margin. Pero unahin natin yung demo account. Yung demo account is a tinatawag nating VST or yung virtual money. Virtual money is the analog token issued for demo trading. No? Ginagamit to para i-try mo yung strategy mo na natutunan. Pero itong VST or yung mga demo account na to ay walang value. Hindi mo to pwedeng i-withdraw. At itong VST na to, merong mga trading exchange na merong ganito. Kung kayo, sa mga nasa trading clinic dyan, kung kayo ay wala pang account para makapag-start ng demo trading or virtual USDT, yan, PM nyo lang kami at bibigyan namin kayo ng account na para makapag-practice kayo. Kasi wag yung, ano ba may tutulang ng VST? Ito, mapapractice mo yung pera na hindi naman sa'yo, na pwede kang mag-try ng strategy mo na natutunan dun sa YouTube, no? Kasi kung pagpapracticean mo yung tunay na pera mo at wala ka naman talagang alam, malulusaw yung malulusaw yung pera mo, no? Kaya meron tayong VST. Yan. Kaya kung wala kayong pang VST diyan, wala pa kayong pang demo account, wala pa kayong ganyan at ginagamit mo at pinagpapracticean mo yung sarili mong tunay na pera, mas maganda, mag-start ka muna sa VST. So, kung wala kang VST, PM nyo lang kami. Again, yung Facebook namin, nandyan naman na. And yung mga admin nyo sa group chat, nandyan na. PM nyo sila, then i-approach nyo sila paano magkaroon ng demo account. Para magkaroon kayo ng demo account. Okay? Pero, meron ding tamang paraan ng paggamit ng VST. No, hindi lang to basta BST na kasi pag naka-receive kayo ng VST, yung virtual USDT, ito ay nagkakahalaga ng $100,000. No? Ito yung kailangan mong ayusin when you are using BST. Una, huwag mong iisipin na sana ay totoong pera na yung nilagay ko. No? Dahil paldo sana ako. Sino sa inyo yung ganyan? Press 1 ka dyan. Yung nasasabi niya na gano'n. Sana totoong pera yung nilagay ko. Kasi kung nilagay ko, di sana panalo ako. Sino kaya sa inyo yan? And minsan, ito yung naiisip mo. Bakit kaya gano'n? Kapag VST, panalo ako. Kapag naman real money na, talo na. Meron bang ganyan? VST, lagi akong panalo Pero pag nag-real money na, talo. Kasi, VST kasi, sabi ng iba, walang emotion. May emotion din yan. Kung ikaw ang maglalagay ng emotion. Kasi yung iba, ang ginagawa, BST nga, ang ginagawa, ang minamargin naman, may nakita ko, sarap pitikin sa ilong nun.
ang minamargin niya, in-all-in niya yung BST. In-all-in niya. All-in BST, $100,000. Tapos ang sabi niya, sayang, nilagay ko sana tunay na pera. Ang tanong, bakit may ganyang abang tunay na pera sa totoong buhay? Okay lang sana kung in-all-in mo eh. Kaya lang, hindi ka naglagay ng hindi ka naglagay ng SL, hindi ka naglagay ng take profit area. 50x yung margin na nilagay mo. Tapos sasabihin mo, sana totoong pera nilagay mo. So, hindi mo nagagamit ng tama yung BST. Ginagamit mo siya para mas matalo ka. Kasi the moment na gumagamit ka ng high margin sa BST na hindi mo naman kayang gamitin sa real life mo, like say, naglagay ka doon ng 1,000 USDT margin sa BST. Pero sa tunay na buhay, hindi mo naman kayang gawin yon. Huwag mong gawin yon. Kasi ipapakita lang sa'yo ng BST yung isa sa masaklap na pwedeng mangyari sa'yo. Kasi sasabihin niya sa'yo, hoy, parang bubulungan ka ng BST. Hoy, ito yung pera mo dapat na ilalagay. Kaya lang, nag-BST ka eh. Nag-BST ka kasi. Pero kung ginawa mong real money to, ikaw sana ay mananalo. Ngayon, nagpa-apekto ka dun sa bulong na yon. Maglalagay ka ng amount na mataas na pera, anong mangyayari? Boom! Malalagas yung pera mo. Kung hindi mo kaya mag-margin ng 1,000 USDT sa tunay na buhay, huwag mong gamitin yan. Mali yung paggamit mo. But sa minimum kasi ng BST is 100 USDT. Lagay mo muna yun. No, lagay mo muna yun. Kasi pag hindi mo kayang, again, no? Bubulungan ka niya, papakita sa'yo ng BST yung kalokohang ginagawa mo. Dapat, hoy, BST ang ginagamit mo. Mali yan. Mali yan, pare. Mali yan, par. Mali yan, gar. Real money ka. Sayang tong pera mo. Ang laki ng pinanalo mo. Kapag nagamit mo ng BST, doon ka. Dali ka ng BST. Kung ano lang yung kaya mong gawin sa real life, yun lang lagay mo. Maging makatotohanan ka, pero dapat lalagay ka ng SLN take profit area. Meron ka nag-BST dito, wala naman din take profit. Papayag ka, wala kang take profit area, wala kang SL area. Hindi mo nagagamit yung BST ng tama. And then number 3, umamin ka kung BST yung gamit mo. No, umamin ka. I-post mo na BST yan, hindi yung ipopost mo sa group chat, sasabihin mo na ang ginagamit mo ay tunay na pera. The truth will set you free. Kasi kung alam mo na BST yan, inachieve mo sa sarili mo na BST yung ginagamit mo, darating yung time na masasabi mo sarili mo na ayaw mo na ng BST. Pero kung tinuturi mo yan ng BST mo, na real money mo na, di ba, nananalo ka sa trade, pinopost mo dun sa Facebook, sasabihin mo, tunay na pera, small capital yung ginagamit mo, etc. Pero BST naman, niloloko mo yung sarili mo. Bakit mo pinapanggap na USDT ang gamit mo kung BST naman yan? Diba? Meron bang ganon? Aminin nyo. Hindi nakakaya na aminin na BST ka, nag-aaral ka pa eh. Nag-aaral ka. Diba? Tama yung kasabihan na fake it till you make it, pero again, kailangan mong i-acknowledge na nag-BST ka muna. Huwag ka muna magsabi ng USDT. Kasi pag gano'n ang ginawa mo, magtatampo sa USDT. Kasi the moment na nag-USDT ka na, yung palang BSDT ang binibida mo sa amin sa mga kasamaan mo. Yung USDT, nagtatampo yan. Pag nagtampo yung USDT, nako, okay, mag-USDT ka mamaya. Ako bahala sa'yo. Ipapa-SL ko yung trade mo. Kasi hindi mo kami pinopost eh. Binibida mo lang yung BST. Lagot ka sa akin. Bibulang na naman yan. Di ba? Maglagay pa rin kayo ng TP area. Malinaw? Malinaw ba guys? So, tama. No? Gamit kayo na Ngayon, ito naman yan yung sa natin, sa demo account. Ngayon, ang tanong, ito naman yung pangalawa, yung spot trading. Ang tanong, paano ba yung tamang paraan ng paggamit ng spot? No? Number 1, kapag nananalo kayo sa futures trading, ilagay mo yung ipinanalo mo sa spot
para yung panalo mo sa futures trading is protektado na. Yung iba kasi sa inyo, na nanalo sa futures, kapag nanalo sila, dinodoble nila yung kanilang margin. At sa pagdoble nila, doon natatalo. Hindi nyo ba alam na mas malaki pa rin ang percentage ng trader na kumikita sa spot trade? Mas malaki pa rin. No, especially kapag ikaw ay hindi pa talaga marunong mag-trade at ikaw ay nag-spot lang, mas kikita ka pa rin doon sa mga taong nag-i-spot, ay nag-futures trading. Okay? And lagi mo tatanda, number 3, pwede kang mag-futures trading everyday, pero hindi mo kayang gawing bumili nung spot coin sa dating old price niya. Like say yung mga nag-pump ngayon, yung mga meme coin, like si Pepe. Pepe. Yung Pepe, pwede mong spot ngayon yan, di ba? Ay, pwede kang mag-futures dyan. Pwede kang mag-long and short. Pero mababalikan mo pa ba yung araw no si Pepe ay nandun sa ilaliman ng lupa? Hindi na, di ba? Hindi na yung babalik dyan. Magiging history na lang yan. Even Bitcoin. Di ba? Makakabalik pa ba yung Bitcoin doon sa area ng 15,000 level last year? Hindi na. Nasa 72 na siya. Nasa 60 na siya eh. Diba? Pero kung mga araw na yon na nandun yung mga price nila, every time na nananalo ka sa futures, inilalagay mo dun sa spot trading mo, malamang sa alamang, may profit ka pa rin. Diba? Kaya kumpitin mo yung mga natatalo mo sa spot, kumpitin mo lahat ng natatalo mo, mas lamang ka pa rin, no? Kapag inispot mo yung mga pera mo na pinanalo sa futures. Like yan, Solana, $18. Pwede mo yang i-spot ngayon. Pwede mo yang i-futures ngayon. Pwede mo i-long yan. Pwede mong i-short yan ngayon. Pero hindi ka na makakabili doon sa level ng $18. Kasi nga, wala na yan. Lumipas na yan. So, that's the right, yan yung isa sa mga pinakamagandang gawin para maprotektahan mo yung capital mo. Na ikaw ay mag-spot. No, mag-spot ng spot ha. Yung iba kasi dito nag-i-spot ng sa ika-mustahan. Spot ng trading, spot ng coin. So that's why kaya nga natin nabuo yung yung bull run na narrative natin sa coins. Mag-spot, number 5. Mag-spot ka kung less informed trader ka. Kung wala ka pang kulang pa yung pag-aaral mo, wag mong gawing sugal. Nandyan yung BST. Yung pera mo, i-park mo lang yan sa spot. Kikita yan. Meron akong mga kilala talaga umi-spot. Well, kung yung spot mo nag-negative, that's okay. Paper loss lang yan. Iba pa rin yung nag-negative ka nang wala nang di mo na siya nakikita. Like pag natalo ka sa futures, hindi ka naglagay ng SN, hindi mo pinag-aralan. Sumaba ka lang sa futures ng basta-basta. Yun. Talagang yun ang literal na talo. Okay, so spot mo yung pera mo. Kung kukumpitin mo yung spot mo, for sure. Kasi pagka nag-spot ka, yun yung panglaban mo, yan yung weapon mo eh. Yan yung weapon mo sa bull run. Sige, tanungin ko kayo. Kapag bull run ba, ano yung nangyayari sa mga coins kapag bull run? Kapag may bull run, ano yung typical nangyayari sa mga coins? Sige nga, i-type nyo nga dyan, open mic nga kayo. Nagpa-pump. Ano pa? Tumataas yung value. Minsan, ilang times yung pagtaas ng value nila. May 100, may 1,000. Diba? May 50. Iba-iba. Diba? Iba-iba. Ang tanong ko sa inyo ngayon, i-comment nyo dito sa may mga 1,000 times, 1,000x. Hindi natin masasabi. No one knows kung anong mangyayari sa bull run eh. Pero, you can prepare kung ano ang pwedeng mong gawin pagdating ng bull run. Kasi wala naman makakapagsabi kung anong mangyayari sa bull run. Pero, based sa data, nagpa-pump talaga ang coin pag bull run. Pero, ang tanong, naka-prepare ka ba? Nakapag-ready ka na ba ngayon? Or baka nagpapalagas ka ng pera ngayon? Speaking of paglagas ng pera, i-comment nyo dyan sa comment kung magkano yung willing to lose mo. Yung talagang kaya mong patalo. Magkano yan? Magkano? Sa tingin, comment nyo dyan. Yung talagang pag natalo ka, okay na sa'yo yan.
O, 500 pesos. Yung magkano yung natalo mo? Comment nyo dyan. 10 USDT, 500, 10K pesos. Mark Troy, $2, 300K. Yung natalo mo. Magkano yung natalo nyo? Pinakamalaki na italo nyo sa crypto. Sa futures ha. Futures pa nag-uusapan natin ha. 5K. Yan. 100 USDT. Liquidated. O, may mga amount, no? May mga amount. Pero, ito kasi yung ito yung kailangan yung intindihin na bakit mahalaga yung spot trade. Okay, kailangan nyo itong intindihin. Ano kaya yun? Ito yun. Ito yung importance ng spot. No? Ito yung importansya ng spot. So, kanina, sabi nyo kanina na ang bull run is merong narrative na yung mga coins nagta-times 20, nagta-times 50, nagta-times 100. Okay. So, ito yung potential, bull run potential gains for spot. It doesn't matter kung anong coin yan, pero ang binis ko na data rito is based dun sa mga sinabi nyo. Okay? Example, you are willing to lose the 500 pesos. Today, yung 500 pesos mo, pwede mo pa yung i-let go. Diba? Pwede mo pa yung i-let go. Wala. Kaya ko namang ibalik ngayong araw tong 500 pesos. Okay lang, i-let go ko na to. Pero what if, yung 500 pesos mo na ipinanalo ngayon, ini-spot mo. Ini-spot mo siya. Sa pagdating ng bull run, kung mag-times 20 yung coin na ini-spot mo, ikaw ay makakatanggap ng 10,000 pesos. Di ba? Kung mag-times 50 naman yan, ikaw ay makakatanggap ng 25,000 pesos. Bull run. Di ba? Magkano nilabas mo? 500 pesos. So, kung hindi mo kayang pahalagan yung maliit na alaga, mahihirapan na, kumbaga ganito yan guys siguro, kaya hindi ka binibigyan ng malaking halaga or ng malaking blessings, no? Ng malaking profit ni God, ni Lord, ni Jehovah. Kung bakit hindi ka binibigyan ng malaking profit, kasi yung maliit na halaga, hindi mo kayang pahalagahan. Kasi parang, ba't ko naman ito bibig? Ba't ko naman itong papalakihan ng pera? Yung 500 pesos nga, hindi niya kayang paalagan Wag na! No? Kasi, 500 pesos, willing to lose ka. Willing to lose? Imagine, ito, 500 pesos, kahit sabi mo, ikaw wala kang alam, mag-spot ka ng 500. Yung, pera mo, nag-times 20, 10,000. Times 50, 25,000. Times 100, 50,000. Diba? Magkano lagi sa 500? Diba? O paano kung yung mga nagsabi ng 1,000 pesos na natatalo nila, willing to lose? Hindi mo in-spot. O, ito yung magiging, actually, malito, no? So, 20,000. This is 50,000. This is 100,000. Ito, 100,000 to. Di ba? 1,000 pesos mo, kung mag-times 100 yung coin, meron kang 100,000. Ito kasi yung mga bagay na hindi nakikita ng trader. Ito yung mga bagay na yun, na akala nila, yung 1,000, ngayon, pwede mong i-let go yung 1,000 pesos. Pero you need to think yung 5 years from now o yung 2 years from now. Kailangan mong sa tingin mo, after 2 years, kaya mo pa rin bang i-let go yung 100,000 pesos? Kaya nyo ba? Okay, press 1 kayo kung kaya nyo. Press 2 kung hindi nyo kaya. Press 2 kung hindi nyo kaya 100,000 pesos, ma-i-let go. Di ba? Kung hindi nyo, siyempre, ngayon, naisip mo, 1,000 pesos, kaya kong i-let go yan. Di ba? Well, totoo. Pero, hindi mo kayang i-let go yung 100,000 pesos. Pero yung 100,000 pesos na yun is galing lang yan sa 1,000 pesos. Na sinave mo ngayon, na in-spot mo ngayon, na hindi mo pinalaga sa mga trade na nag-aral ka muna. Okay? Now, pag may pinapatalo kang 100 USDT or hindi na 100 to, parang 5,000 pesos. O yun, after times 20, hindi ko na na-compute ng maayos. Pero 5,000 times 20, alam niyo na yung sagot dyan, 200,000. So, times 50, hindi ko na naayos, no? So, yun. So, makikita nyo, yung 500 pesos, 500,000
500k na iyong pinatalo today na pinaliquidate ko, hindi ka naglagay ng SL. After 2 years, kung mag 100x yung coin na pinalalagay namin sa'yo, sana meron kang 500,000. Diba? Sana. Kaso hindi, wala ka kasing disiplina. Mas inuna mong magsugal kaysa mag-aral. Ito. So ngayon, bakit natin ito ginagawa? Para at least makita mo na yung future. Makita mo na yung pwedeng mangyari. Dun sa mga perang, ipinapatalo mo ngayon. Na imbis na yung 10,000 na ipatalo mo, imbis na i-enroll mo yan, mag-aral ka mabuti. Hindi, pinasusugal mo. Pinangtatalpak mo, nilalaban mo sa trade nang wala kang kalam-alam. Ayan. Ito yung pinakamalaki, 10,000 pesos. No, yung 10,000 pesos. Yung 10,000 pesos times 20, 200,000 pesos. Yung times 100 niya, kano? 'Di ba? 1 million. Kung yung 10,000 pesos kaya mong i-let go ngayon ng madali kasi mapapalitan mo naman yan. Sinasabi ko sa iyo, yung 1M, hindi mo kayang i-let go to. Malabong ma-let go mo to kagad. Ngayon, mag-iisip ka, ano ang kailangan kong gawin? So, ang technique doon, every time na mananalo ka sa futures trade, ilagay mo sa spot para at least protektado ka na sa bull run. Protektado na yung capital mo. Hindi yung pag nanalo ka ngayon, dodoblehin mo yung iyong margin at anong gagawin mo? Matatalo ka. So, every time na matatalo ka, i-times 20 mo yung talo mo. So, yun yung matatalo mo pagdating ng bull run. Every time matatalo ka, i-times 100 mo yung margin na pinatalo mo ngayon. Yan yung magiging sakali. Na kung mag-times 100 man yung coin, ayan yung iyong mamimiss sa bull run. Pagdating ng bull run, isa ka sa magsasabi ng sana all. Ikaw ang magsasabing sana all. Dapat ako yung naging disiplinado. Dapat ako hindi nag-spot na lang ako noon. Ano sasabihin mo? Next bull run. Ganito na yung gagawin ko. Antay mo pa bang mag-next bull run pa? Kung pwede mo naman siyang gawin ngayon? Di ba? Hindi. Kaya natin to pinag-aaralan para ngayon pa lang makapag-prepare ka na. No, hindi araw-araw ay laging tatama yung trade mo. Pero araw-araw pwede kang magkaroon ng chance na maglagay ng pera doon sa spot trade mo. Kaya huwag niyong antayin na dumating ang araw na ikaw ay mapapaano? Sana all. Sana all. Sana all. Ay, kita mo yung mga kasamaan mo nag-spot. Ay, sana all. Sana all. Balato naman. Imagine, bull run, nakikibalato ka. Balato ka naman. Libre naman. Send ko naman ang Gcash ko. Diba? Iyak. Ganun talaga ang buhay. Hindi ka nag-prepare ngayon eh. So, ito yung ano. Ngayon, dito tayo papasok. Kaya yung trading bodies natin, meron tayong bull run plan dyan. Meron tayong bull run plan. Kaya, lagi kong pinapaalalahanan yung mga trading bodies, yung from associate pataas na dahil nga meron tayong, pag ikaw nga part ka na nung trading bodies namin, makakatanggap ka na nga ng mga bull run coins, di ba? Kaya lagi ko sinasabi sa kanila, mag-spot kayo. Kasi kahit tanungin ko sila ngayon, sino ang positive sa kanila? Sasabihin nila, positive yung spot nila eh. Yung futures nila, negative. Agree ba kayo doon? Sa mga pinag-spot ko dyan? For sure, 100%. Yung inyong mga in-spot ngayon, merong negative man kayo, pero kung mag-positive man yung positive man yung PNL nyo, kasi nga, nagda-drop yung coin ngayon, yung price ngayon, di ba? Kung sakaling mag-positive yung port nyo sa bull run, may chance nga yung futures nyo negative. At least positive ka sa spot. Sino sa inyo yung gano'n? Positive yung spot. Ngayon, I think wala pa nga yung positive yung spot kasi dumadrop yung coin. Pero pag naging positive yung spot nyo, minsan negative yung futures mo. At least merong bagay na nag-positive ka. Yun yung ginagawa doon sa bull run plan. No? Sa binibigay nating coin sa mga members natin. Sana maka-join kayo dyan. Sayang yan, sayang. Yan yung preparation pagdating ng bull run.
Ngayon, ang tanong, ano ba yung, ito naman yung spatures. Ito, spatures ito, bago pauso lang to ni Mentor Mike. Wala kayo ditong maririnig na ganito sa YouTube. So, ano ba tong spatures na to? No? Ito ay yung, ikaw ay mag-i-spot, pero magte-trade ka using futures. Kumbaga, pupunta ka dun sa chart, i-chart mo syempre yung coin. Instead na ikaw ay mag-futures, ang gagawin mo, iti-trade mo yung futures na yon into spot. No? Pero, wag mo siyang lalagyan ng stop loss area kasi wala namang stop loss sa spot eh. Ang lagay mo sa kanya is take profit area. Bakit? Kasi kapag natalo ka dun sa spatures, no? Pag sinabing spatures, hindi ka maglo-long and trade, hindi ka magle-leverage trading, hindi ka magde-derivatives. Ikaw ay mag-i-spot. So, ilalagay mo dun sa spot mo, magte-trade ka, i-chart mo yung coin, magte-trade ka ng spot. Let's say, kunyari, ang gusto mong margin, 1,000 pesos. Kapag natalo yung spot mo, kunyari, nag-invalid yung TA mo. At least, nakapag-spot ka dun sa coin. So, ibig sabihin, technically, yung nilagay mo na pera dun sa spot, technically, talo na yun. Pero, hindi siya talo technically na parang ka nag-futures na hindi mo na makukuha yung pera mo. So, anong nangyari lang dun? Nailagay mo lang siya sa spot. Nailagay mo lang siya. So, ibig sabihin, andun pa rin yung pera mo. Hindi lang siya naubos, hindi lang siyang nalagas. So, spatures lang siya. So, kasi marami sa atin, iniisip nila na, futures ako. Pag natalo yung futures mo, yung futures trade mo, hindi mo na mababalik yung pera na. Talo na nga eh. Dito sa spatures, iti-trade mo yung coin using spot. Kapag natalo yung spot mo, at least, meron kang spot. And technically, kung nilagay mo yung 1,000 pesos doon, at natalo ka, di antay mo na lang yung bull run. Take profit nun, bull run na. Kung mag times 20 yung coin, edi yung 1,000 pesos mo, merong 20,000 pesos. Diba? At least, alam mo, backtest mo kung bakit ka natalo. Kaysa, paglalaruan mo, yung sarili mong pera. Diba? Kasi kung ngayon, matalo ka man sa spatures, after, kung mag times 20 naman yung coin, may 20,000 ka naman eh. Diba? Dyan kung natalo ka sa futures trade, kung manalo ka man sa futures trade, hindi naman magta-times 20,000, hindi naman magta-times 2,000 yung futures trade mo, tama? Di ba hindi naman? Ano lang kaya mong pwedeng palagpasin sa futures trade mo? Pwedeng mag-times 100%. So, kung mag 100% yung PNL mo sa futures, ang magigain mo lang doon sa 1,000 mo is 1,000 pesos. Sa trade mo na yon. Pero kung gagamitan mo siya ng spatures, pwedeng maging 20,000 yung 1,000 pesos mo. Di ba? Mas profitable ka pa rin doon. Kaya kung ikaw, wala ka talagang alam sa pagtitrade, then go sa spatures, no? Spatures ka. Kasi magiging party na ng pera, ng spot wallet mo yung pera eh. Magiging party na yon. So, ang take profit nun, bull run. Okay? So, try nyo yung spatures. Dahil protektado yung capital mo sa ganyang paraan, kasi technically, iniimbak mo lang naman talaga yung pera mo dyan. Iniimbak mo lang talaga yan. Hindi lang talaga pinapatalo. No? Every time na tatatalo ka dyan, 200 pesos, 500 pesos, then bilangin mo to. Kunyari, natalo ka ng 200 pesos, i-times 20 mo yung 200 mo. Kaysa naman natalo ka sa futures, di ba? Pag natalo ka sa futures, yung pera mo, wala na. Lagas na. Di ba? Wala ka ng pera. Ngayon, pag natalo ka sa spatures, meron ka pang pera. Sa bull run mo na nga lang harvestin. Di ba? Mas maganda. Mas maganda ba? Monuments ba yun? Maganda ba yung strategy na yun? Diba? Spatures ka na. Huwag mo lagasin yung pera mo dyan. Okay? Spatures. Ngayon, ano ba yung, ito naman yung last, yung real money but low margin. So ito, hindi ko na i-discuss to kung paano ba yung real money and low margin. Kasi diniscuss ko naman to doon sa YouTube account ko. Meron akong video dyan na how to turn your 100 pesos into 1.1 million in 43 days. So, panoorin nyo na lang yung video na yan para at least malaman mo na yung 100 pesos mo pala can turn into 1.1M
kung i-apply mo dyan yung DCST. Meron tayong diniscuss na DCST dyan. Sana mapanood mo yan para at least magawa mo yung tamang pag-protect sa capital nyo. Kasi capital preservation pa rin talaga ang pinakamahalaga. No, kasi hindi araw-araw meron ako mga naririnig na parang magkukwit na siya Ginawa niya na raw ang lahat ng kaya niyang lahat ng kaya niya. Hindi nag-ubra sa kanya yung trading. Sabi ko, hindi mo pa nagagawa ang lahat. Kasi bakit? Hindi ka pa umaattend ng namin. Ng swimming. Pag umattend ka na ng swimming at natalo ka pa rin, sabihin mo na na nagawa mo ng lahat. Hindi ka pa nag-attend ng session, hindi ka nag-attend ng ikamusta, hindi mo pa nagagawa yung lahat. So, I suggest na panoorin mo to. Itong video na to, nasa YouTube na to, no? Siguro ilalagay ko siya sa end. Pag end ng video na to, isusunod ko to. Para at least mapatuloy mo yung tamang paggamit or tamang pag-preserve ng capital. And dito, ilagay mo na lang siya sa spot talaga. Spot, no? Mas maraming kumita sa spot. Promise. Ako na nagsasabi sa inyo. Darating ang araw, magiging positive ang spot mo at magiging negative yung futures trade mo. Hindi yan. Kung magaling ka, pwede mong gawing positive parehas yan. Pero kung ikaw ay negosyante, minsan, minsan ispat pa nga ang bubuhay sa iyo Ispat yung ispat yung magiging source of income mo kaysa yung futures trade So ito na yung way. Tinuturo na natin sa inyo yung way na tama na para maprotektahan yung profit mo. Okay? Tamang mindset. Huwag mo isipin na kaya mo namang ipatalo yung pera mo at kaya mong ipalitan agad, no? No, ibig sabihin, kung kaya mo naman mag-produce ngayong araw ng 1,000 pesos, kaya mo naman din patalo yung pera. Hindi ganun yung mindset. Minsan, yung iba sinasabi, ay nakuha ko lang naman to sa airdrop. Yung kinita ko rito, nakuha ko lang sa airdrop. Pinaghirapan mo pa rin yun kahit nakuha mo lang yun sa airdrop. No? Hindi porket free ang airdrop na yan, ay free din yung papalagas mo lang siya ng ganong kadali. You need to repurpose yung pera na nakuha mo sa airdrop. Ilagay mo doon sa iba't ibang coin. I-repurpose mo yan. No? And number 2, kumuha ka ng mentor. Kahit hindi ako yung kuhanin nyo, kahit hindi kayo kumuha sa amin ng course sa Global Miranda Miner Group, ang gusto kong gawin nyo is kumuha kayo ng mentor. Kasi sila yung magpapabilis ng trading journey mo Sila yung magpapabilis. Kasi may mga experiences na yan na hindi na nila ituturo sa iyo yung long cut. Ituturo na nila sa inyo yung shortcut sa trading. Kasi nga, meron na mga strategy ang mga yan. So, get a mentor. Lagi nyo tatandaan kung i-compute nyo lahat ng natalo nyo sa trading, computein nyo yan. Sinasabi ko sa inyo, mas malaki pa rin ang natalo mo compare doon sa presyo ng one-on-one mentoring. Mas maliit pa rin. And financial freedom is not defined on how much you spend, no? But on how much you save. Some people tend to show their spending sa Facebook. Pinapakita nila, minsan ini-story pa para mapakita lang nila na kumikita sila or may profits sila. Pero that's the easiest way para ikaw ay maging broke. Kasi nga, ba't mo pa kailangan i-showcase or i-show off yung mga yun? Wherein, pwede mo naman siyang i-keep lang. Diba? Kasi pag ginawa mo yun, tinataasan mo yung standard mo, tumataas din yung pagbili mo, wala ka na save. So, saka ka na bumili niyan pagdating ng bull run. Buhusin mo lahat yan doon. Number 4, kung umabot ka na ng 1 year sa trading. By the way, sino ba dito naka 1 year na? Type nyo yung 1 year. Or higit pa. Type nyo dyan. Sino dito naka 1 year na? 1 year na sa trading. Mahigit. Wala. Mahigit 1 year na. Kung ikaw ay umabot na ng 1 taon sa trading, tapos hindi ka pa rin profitable, mag-enroll ka na ng course, kaibigan. No? Wag mo nang paabutin na another 1 year pa yung iyong gugulin. No?
Kasi kung sa loob ng isang taon, sinabi mo sa sarili mo nung isang taon, ayoko mag-enroll. Kaya ko tong YouTube lang. Well, umabot ka na ng isang taon. Kamusta ka na? May nagawa ba yung YouTube? Ka-YouTube mo? Diba? May nagawa ba yan? Kung wala pa rin, huwag mo nang dagdagan pa ng another 1 year yan. Get a mentor right now. Gawin mo yung pag-aaral mo, yung professional na yung pag-aaral mo. Get a course. Huwag kang umasa sa mga libre, no? Kasi kung kukumputin mo yung natalo mo doon sa loob ng 2 years, 1 year mo na yan, mas mataas, mas mahal pa rin yan sa presyo ng course. Pero hindi ko kayo pinupush na mag-enroll ngayon, but ikaw ay umabot na doon sa isang taon at feeling mo kaya mong mag-solo flight sa mundo at pag-aralan na lang to ng mano-mano, nagkaamali ka doon. You need a mentor. And number 5, huwag kang magpatalon-talon ng strategy sa trading, no? Focus. Isa lang. Focus ka lang sa isang strategy at i-master mo yun. Kasi kung hindi mo yan ipo-focus, mag-focus ka lang, mekos, diba? Tingnan nyo yung sa India, mekos yung pagkain nila. Masarap daw. Masarap daw yung mekos, diba? Pero, imagine, kakain ka ba ng mekos, diba? Pwede naman, masarap sa kanila yon, pero sa atin, mekos din pa rin, diba? Huwag mo nang antayin na tumagal ka sa trading na hindi mo ginagawang hindi man professional, pero basta yung tamang way ng pag-aaral. Hindi ko kayo binibentahan ng course, pero kung nandun ka na sa part na yun, umabot ka na ng isang taon, more on YouTube ka lang, seryosohin mo na yung pag-aaral. Kasi hindi naman dito yung taon ng pinag-uusapan natin. Ang namimiss mo kasi dito yung bull run. Kasi dapat pagdating ng bull run, meron kang nai-imbak. Hindi yung average time na magbo-bull run, nagkikisana all ka. Hindi dapat, pagdating kasi dapat ng bull run, hindi ka lang dapat nag-futures trading. Dapat, nag-harvest ka rin ng tinanim mo na spot. No? Kasi iba dito, akala nila futures lang ang buhay. Hindi, dapat may spot ka rin. Dapat, meron ka ring spot. No? Kailangan may spot ka rin. Kasi pagdating ng bull run, ikaw ay makiki sana all. Pasin ako ng GCash, pabalato. Yan ang mangyayari sa inyo. Kaya, ano pa man, sundin nyo lang itong mga plano dito. Sundin nyo lang itong mga sinasabi natin. No? Kasi ito yung makakatulong sa inyo. Hindi man kami yung kuhanin nyo ng mentor, pero get a mentor right now. So, yun yung ating session. By the way, I am Mentor Mike. One of the top mentor of Global Miranda Minor Group, no, under Coach Miranda Minor. If you want one-on-one mentoring, PM nyo ako sa Facebook. Yung link ng aking Facebook, ilalagay ko sa comment section ng video na ito. And syempre, don't forget to like and subscribe itong video natin para mas marami pa yung marating ng video na ito. Ayun, see you again and bye-bye! Thank you sa mga